Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. At salamat po sa Diyos sa buhay ng bawat isa na mas pinili na pumunta ngayong umaga sa bahay-sambahang ito. Lahat po tayo ay sumigaw ng malakas na Amen! Hallelujah! Praise you, Lord! Praise you, Lord! Sino po sa atin dito ang nakakaranas ng mga iba't ibang problema? Sumigaw ng malakas na Amen! Lahat po tayo nakakaranas ng problema. Hindi po natatapos kahit tayo ay mga Kristiyano. Pero isa lang po ang sinasabi ng Diyos. Hindi po tayo lalaban sa buhay natin ng mag-isa. Sapagkat sasamahan po tayo ng ating Panginoon. Ang Diyos na sumama sa mga tiga-Ehipto ay siya ring Diyos na sasama sa iyo, kapatid. Kaya ngayong umaga, wala tayo ibang gagawin kundi magpuri, magpasalamat at takilain ang ating Panginoon at i-surrender ang buhay natin sa Kanya. Handa na po ba tayo magpuri? Handa na po ba tayong magpakababa sa harapan ng ating Panginoon? Sama-sama po tayong umawit. For your glory, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Come on, church, let's sing our worship. All the glory.
kagalakan na tayo, na bawat isa sa atin ay tayo naririto upang ating sambahin at purihin ang ating mapagpuyayang Diyos. Hallelujah. Kung titingnan natin, ang salitang magpuri ay maraming beses binabanggit sa Biblia. Yun ay ayon, tugon sa Kanya, bilang tugon sa Kanyang kabutihan. At yun ay mapapansin natin, makikita natin sa aklat ng mga awit. Sa aklat ng mga awit ay titingnan natin na halos mga pagpupuri ang binabanggit. Di po ba? Kaya ang salitang pagpupuri ay napakahalaga sa atin. Yan ang kailangan natin gawin natin kailanman, magpakailanman. At kung titingnan natin, ang pagpupuri ay isang mahalagang sangkap ng pananalangin ng Kristiyano. Sa sandaling ituon natin ang ating paningin sa Diyos at ihayag natin sa Kanya ang ating pagkatakot na may paggalang sa ating kamahalan at sa kaluwalhatian. Kaya nais ng Diyos na tayo ay sama-sama magkaisa na magpuri sa Kanya bilang pagkilala natin sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang kabanalan, kamangha-manghang gawa niya at nagliligtas na pag-ibig sa atin. Wala tayong maidadahilan at napakaraming dahilan para tayo makapagpuri sa Diyos. Higit sa lahat ay kung bakit nararapat, kung bakit karapat-dapat na tayo magpuri sa Diyos sapagkat siya hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Tayong manalangin. Diyos naming Ama na makapangyarihan sa lahat, purihin ka, Panginoon. Dakilain ka sa iyong kabutihan. Itinatanghal namin ang iyong dakilang pag-ibig na hindi umuupas kailanman. Hallelujah. Panginoon, likhaan mo po kami ng isang pusong tapat, malinis sa iyong harapan. Kaya kami lumalapit sa iyo na may pusong pagpapasalamat sa regalo ng bagong araw at sa biyaya na kami ay narito sama-sama magpupuri ngayong araw ng linggo. Kaya hinihiling po namin na ang iyong punuin mo po ng banal na espiritu ang lugar na ito. At hayaan mo po alisin ang anumang balakid sa aming isipan. Hiling namin na payapain mo po ang aming mga puso. Katakbuhin mo po ang bawat isa na pakinggan na buksan ang aming mga tenga upang marinig namin ang iyong tinig. At ang aming mga isip upang tanggapin ang iyong walang hanggang karunungan. At ang aming mga espiritu upang malaman namin ang iyong patnubay. Kaya itinataas po namin sa iyo ang mga bahagi ng gawain na ito mula sa aming mga awit na papuri, sa aming mga panalangin, sa pagsasalo-salo ng banal na hapunan, at sa pagkahayag ng banal na salita. Naway lahat ng aming gagawin sa kabuuan ng aming pagsambang ito ay magdala ng kaluwalhatian at karangalan tanging sa iyong banal na pangalan lang. Ito po ang sama-sama namin panalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Pwede ba nating purihin ang Diyos ngayong umaga? Ang sabi ni Sister Lilian, paulit-ulit kong sinasabi sa Bible, napakaraming beses ang salitang pagpupuri. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Tanong niyo ako kung bakit? Upang turuan tayong magpuri sa Diyos ng paulit-ulit. Pwede ba natin purihin ang Diyos ngayong umaga? Ang magpupuri lang yung nakatanggap ng mabuting bagay sa Diyos.
Yung pinagaling magpuri sa Panginoon ngayong umaga. Yung tinagon sa panalangin, pwede bang magpuri sa Diyos? Everybody say, praise God. Thank you, Lord. And welcome sa ating kapatid ngayong umaga. Ang sabi ng ating Sister Mitch ito daw ay matagal nang dumalo sa ating church at muling nagbalik sa atin. Pwede ba nating yakapin siya? Si Sister Pearl Jennifer Pugaw. Nasaan po siya? Ayun po. And si Sister Joanna Jingle Dimahuto. Welcome po mga kapatid. Malaki na po ang pinagbago ng church. Lumalaro sila nung luma pang ating simbahan. So tayo po ay magkamayan ngayong umaga. Batiin natin ang buong init ng ating kapatid. At sabihin natin sa Kanya, purihin ng Diyos na nakita kita ngayong umaga. May gagawing mabuti ang ating mabuting Diyos sa bawat isa sa atin. Sa likod naman, sa likod, pakisabi sa Kanya, kapatid, ikaw ay pinagpala ng Diyos ngayong umagang ito. And happy birthday kay Sister EY. And happy birthday kay Sister RJ, ang ating accountant. Salamat po. Nakakaupo na po tayong lahat sa presensya ng Diyos ngayong umaga. Thank you, music team. Patuloy natin pinag-aanyaya ang ating prayer and counseling room dun sa itaas. Sa bandang kanan, nadyan ang ating newcomers room kung saan binabahagi natin ang Ebanghelyo. And patuloy ko pong pinag-aanyaya sa inyo ang ating midweek service. Prayer meeting po yan, prayer meeting. Ano po? In-encourage ko po kayo, mamaya pag-uwi nyo, kumuha kayo ng, may papel pa po ba tayo dyan, yung parang sobre. Sa likod niyan, may nakalagay na your prayer request. Kumuha po kayo, at next Sunday, ibalik niyo po rito na nakasulat ang inyong prayer request. Gusto ko iparating sa inyo na ang TCFC ay isang simbahan na mahilig manalangin. Alam niyo ho ba kung sinong mahilig manalangin dito? Mga kababaihan. Ang daming grupo ng mga prayer warrior natin. Yung inyong pinagpe-pray, gusto niyo bang may katulong sa pananalangin? Gusto niyo bang mayroong prayer partner? Ayan. Isulat niyo yung inyong panalangin, inyong prayer request, gaano man kahirap. Huwag ho kayong mag-alala. Wala pong mahirap sa ating Diyos. Tutulungan po tayo ng mga workers ng simbahang ito upang idulog sa Diyos ang inyong panalangin. Tandaan niyo po, bago kayo umuwi, kumuha kayo ng sobre. Sa likod nun mayroong prayer request. Pagdating sa bahay, isulat niyo yung kahit gaano po karami. Kung meron kayong gustong akayin sa Panginoon na parang sa tingin niyo ayaw, isulat niyo yung pangalan. Lord, pinagpe-pray ko po yung aking asawa. Ito po ang pangalan niya. Pinagpe-pray ko po yung bahay at lupa na makuha namin. Wala ho kami pambili. Isulat mo na rin. Pero higit sa lahat mga kapatid, huwag niyong kalilimutan, isulat niyo, Panginoon, patibayin mo po ang aking pananampalataya. Amen. So, ini-encourage ko kayo. At tuwing Miyerkules, ipagpe-pray po natin yan dito sa simbahan. At mamaya po, 6 p.m., aming pinag-i-invite sa inyo ang Young Couples Fellowship. Ang title po ng ating pag-aaralan ay Love and Respect. Yan. At patuloy natin pinag-i-invite. Naghahanap po ng volunteer workers ang ating music team. Ayan, na-appreciate po ba natin ang husay ng ating worship team? Nangangailangan po tayo ng mas marami pang manggagawa. Kasi pinaghahanda natin yung mas marami pang gawain ng Panginoon. Kaya habang wala pang pangatlong service, naghahanda na tayo. Ano po? Si Pastor Grace nga gusto na niyang kumanta talaga eh. Pero kung wala talagang kakanta po yan si Pastor Grace. So ini-invite po namin ang gusto mag-volunteer na umawit, tumugtog ng anumang uri ng instruments. At sa multimedia, ayan, naghahanap din po sila tayo ng volunteer kung magaling mag-edit, mga techie na kabataan. I-invite po natin kayo. At ito yung huling linggo ng ating team, Living in the New Life.
So sa ating week 1, the Lord transformed our life. Yung week 2 natin ay living a humble life. Yung nakaraang linggo ay living in a love-filled life. Yung isang buhay na punong-puno ng pag-ibig. Ngayon, ito pinakahuli. Tayo ay mabubuhay ng mapayapa naman. Gusto niyo ba yun? Isang araw nakita ko dumaan sa aking Facebook, sabi niya, naroon ako sa punto ng buhay ko na gusto ko na lang mapayapa. Nakaupo't nagkakape at may 10 milyon. Sabi ng Facebook. Pero ngayong umaga, kahit wala kayong 10 milyon, mabubuhay po tayo ng mapayapa. Ayan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay, naranasan niyo na bang masaktan? Naranasan niyo na ba na merong umaway sa inyo? Nagsalita ng masasakit? Anong naramdaman niyo? Anong naramdaman? Tinatanong ka pa lang kung anong naramdaman, naluluhan na. Sobrang sakit. Sobrang sakit. When others do evil against us, how should we respond? Ano dapat ang ating response kapag may mga taong ginawan tayo ng masama? When others hurt us, how should we act? Lahat naman tayo nasaktan na. No? Nakaranas tayo ng injustices. When enemies rise against us, how should we stand? Anong gagawin natin? Sabi ng mundo, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Buhay sa buhay. So gumaganti tayo, tama ba? Usually gumaganti tayo. Kapag pinaringgan ka sa Facebook, alam na this. Magpaparinig ka rin. Akala mo naman kung sino kang kagwapo. Note pa ka naman. Arabo. Today we are about to discover a godly principle. Gusto niyo bang matutunan yung prinsipyo ng Diyos? Alam niyo, kapag ang prinsipyo ng Diyos ang ating natutunan, ang Diyos ang kumikilos. Kasi prinsipyo niya po yun eh. On how to respond in times of conflict, even when surrounded by the enemy. Kapag napapalibutan tayo ng problema, tapos ang daming mga taong meron tayong conflict sa kanila, ano daw ang gagawin natin? Ngayong umaga, tuturuan tayo ng godly principle. How to respond properly. Bilang tayo ay namumuhay na sa ating bagong buhay. Kung sa lumang buhay, hindi na pag-uusapan. Hindi na tayo mahihirapan. Automatic yun, kapag tayo ay sinaktan, tinatanong pa ba yun? Kailangan pa bang mag-isip? Hindi na. Impulse na natin yung gumanti. Kapag tinaasan ka ng kilay, ang hina mo naman, isang kilay lang tinaas mo. Ako 2. So ang title ng ating pag-usapan ngayong umaga ay Peaceful Response, Feed Your Enemy. May kaaway ka? May umaaway sa'yo? Merong gumagawa ng hindi mabuti sa'yo? Mapayapa ka daw tumugon. Pakainin mo siya. Kakaiba, no? Ito yung prinsipyo ng Diyos na gusto ituro sa atin ngayong umaga. So, everybody, tayo po tayong lahat. Bilang paggalang sa ating salita ng Diyos na ating babasahin. So, Romans chapter 12, verse 17 to 21. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama, sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ang sinuman. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti.
Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, ay nagbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Verse 21, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Ama naming nasa langit, kami po'y lumalapit sa inyo ngayong umaga. Kami pinagtitiwala sa mga prinsipyong nais mong ituro sa amin. Lord, hindi kami sanay na ganito yung gawin. Pero kami ay mga anak mo. Kami nakatanggap ng iyong biyaya. Kasama kami sa mga pinatawad mo, Panginoon. At naranasan namin ang sukdulang biyaya na nagmumula sa iyo. Narito kami ngayong umaga at kami magpapasakop sa prinsipyo ng iyong mga salita. Sa iyo po ang papuri at ang pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Maaari na po tayo mo po. Ang panukala ng ating mga binasa ay ang mga niligtas ng Diyos ay namumuhay ng mapayapa sa gitna ng mga kaaway. Di ba kapag ikaw ay may kaaway, di ba dapat nasa tension ka? Isipin niyo yung gera sa ibang bansa, habang nagkakagulo, ikaw natutulog lang. Kapag mayroong stress, kapag mayroong stressful situation, kalma ka lang. Pakisabi mo nga sa katabi mo, kalma. At sabihin mo rin sa sarili mo, self, kalma ka lang. Yun ho yung dapat maging practice natin kapag nasa harapan tayo ng isang hindi magandang sitwasyon. Lagi nating ipaalala sa ating sarili, kalma. Sabi sa John chapter 14 verse 12, peace I live with you, my peace I give you. Itong kapayapaan ating pag-uusapan, hindi galing sa material na bagay, hindi galing sa ating kapitbahay, hindi rin galing sa asawa. Saan galing? Kay Kristo. Sabi ni Christ, my peace I give you. Yung kapayapaan nating makukuha ngayong umaga, galing mismo kay Kristo. Pwede bang pakilahat natin ang ating kamay? Yung kamay ng tumatanggap, isahod natin. Sabi ni Jesus, meron akong ibibigay na kapayapaan sa inyo. Ang kapayapaan na yan ay kapayapaan ko. Nautanggapin natin. Saan nyo ngayon ilalagay yan? Huwag nyo iwawala yan. Huhugutin nyo yan kapag nasa gitna kayo ng isang matinding sitwasyon. Tandaan nyo, may tinanggap kayong kapayapaan na mula sa Diyos. Ang unang layunin natin ay upang ipangaral ni Pablo kung paano mamumuhay sa kapayapaan ang mga niligtas. Ang daling magsalita ng peace be with you. Ano po? Sanay tayo dyan, ano? Peace be with you. Peace be with you. Pero kapag tumapat sa kaaway, peace be. Pero kapag sa kaaway na, iba na. Ganun na, oh. Sinusungayan na. All who are saved by grace live peacefully. Ang sarap nun, ano? Gusto niyo ba yun? Yung buhay na payapa lang, lahat laging kalmado. Ang sarap nun, di po ba? Kahit merong stress sa paligid, ang isang mananampalataya nananatiling kalmado. Yun ang ating matututunan. Paano namumuhay ang mga niligtas ng habag? 1.1, hindi gumaganti ng masama. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Kapag may gumawa sa iyo ng masama, ang unang step, huwag kang gaganti ng masama. Imagine kapag may gumawa sa iyo ng hindi mabuti at ginantihan mo, gaganti ulit yun eh. Hindi siya mauubos, hindi siya matatapos, hindi titigil at kapag gano'n na nangyari, palitan ng masasakit na salita. Wala na hong kapayapaan kapag gano'n eh. Sa unang step, huwag gaganti ng masama. Isang kwento po sa Bible ang aking gustong ilahad sa inyo ngayong umaga. Kilala niyo po ba si Jacob? Si Jacob. Siya po yung anak ni Isaac. From Abraham, ang anak niya naman si Isaac. From Isaac, ang anak naman niya si Jacob.
Sa Genesis chapter 28, pinatawag ni Isaac si Jacob. Sabi niya, Jacob, huwag kang mag-aasawa sa Kanaan. Ayaw ng ama ni Jacob na pumili siya ng mapapang-asawa sa Kanaan. Punta ka roon sa iyong lolo. Ang pangalan ng lolo niya ay si Betuel. Sa nakatira doon sa Padan Aram. Sabi niya, yung anak niya, na kapatid ng nanay mo, ang nanay ni Jacob, ang pangalan niya Rebecca. Si Sister Rebecca. Sabi niya, may kapatid niya si Laban. Doon ka pumili ng mapapang-asawa. Sa verse 16, next slide, may dalawang anak na dalaga si Laban. Isa si Leah, panganay. Ang pangalawa ay si Raquel. Sabi sa verse 17, mapupungay ang mata ni Leah. Pero mas maganda ang hubog ng katawan ni Raquel, yung bunso. Sabi sa verse 18, dahil may gusto si Jacob kay Raquel, ayon sa mapungay ang mata. So sabi ni Jacob, maglilingkod po ako sa inyo ng 7 taon kung ibibigay niyo sa akin ang kamay ni Raquel. Isipin, 7 taon na nilbihan, ano? Taas nga ang kamay ng mga kadalagahan dito. 7 years ng ligaw, nanuyo, hindi 7 minutes. Hindi 7 chat, hindi 7 missed call. Hindi 7 days, 7 years. Hindi ko naman sinasabi na. Sundin niyo. Pero kung gusto niyo, nasa inyo naman yan eh. Next slide. After na magsilbi siya ng 7 years, eto na, ibibigay na si Raquel. Sabi sa verse 23, pero kinagabihan, sa halip na si Raquel ang dalhin kay Laban, ni Laban kay Jacob, ang pinadala si Leah. Jacob was aiming for Raquel, pero si Laban, ibinigay si Leah. Ewan ko ba naman, bakit hindi nakilala ni Jacob na si Leah yung binigay sa kanya at sumipig si Jacob kay Leah. Kinabukasan, sa verse 25, next slide, nalaman ni Jacob, hindi pala si Raquel ang binigay, si Leah pala. Pinuntahan niya si Laban at sabi niya, bakit ginawa mo ito sa akin? Bakit mo ako niloko? Bakit mo niloko? Ano sagot ni Laban? Ito sagot ni Laban. Next slide. Pero bago natin sagutin yan, kung ikaw ang niloko, anong gagawin mo? May nanloko na po ba sa atin? Meron na ba? Ano pakiramdam kapag niloloko ka? Masaya? Hindi po ba hindi? So alam niyo yung pakiramdam ni Jacob. We share the same feeling with Jacob. Alam natin ang niloko. Taas nga ang kamay ng naloko na. Dito, taas nga ang kamay. Agudo, naloko ka na ba? Ito lang ang bukod tanging naloko, nakangiti. Oh. Sabi, naloko ka ba? Matagal na. Oh. Very good. Dito ba may naloko na? Ate baby, ang bilis tumaas niya, no? Di ba, Ste? Dito po, may naloko na po ba? Ang ate ay nilang saya. Amen, sabi niya. Dito po, may naloko na po ba dito? Oh, excited tong lugar na to eh. Dito po ba may naloko na? Sibigawan ng malakas ang naloko na? Lahat. So alam natin yung pakiramdam ni Jacob. Masaya o masakit? Masakit ang niloloko, masakit ang dinadaya, masakit ang sinasaktan. Ang sakit kapag inaapi. Ang sakit ano? Sa lahat ng pakiramdam, ito pinakang ayaw ng tao. Pero ito yung bagay na hindi natin kayang iwasan eh. Aminin, minsan nakakasakit din tayo. Minsan nakakaloko rin tayo. Pero hindi dahil sinaktan ka, mananakit ka na rin. Sabi, huwag daw gaganti ng masama. Verse 26, next slide. Sumagot si Laban. Ito kasi sabi ni Laban, alam mo ba Jacob,
dito sa amin sa lugar namin, hindi namin pinapayagan na mas mauna pang ikasal yung bunso. Dapat panganay muna. Sino panganay? O edi si Leia binigay. Ang galing ni Laban, ano? Mahal ba niya si Leia? Mapungay ang mata? Ayaw ni Jacob ng mapungay ang mata. Gusto niya sexy. Kasi maganda hubog ng katawan ni Raquel. Sabi naman ni Laban, patapusin mo muna ang sanlinggong pagdiriwang. Nakita niyo yung tradition sa kanila? Kapag kinasal, 1 week celebration. Ang haba. Ang hirap magpakasal sa kanila. Kapag wala kang maraming pera at maraming alagang tupa, matatakot kang magpakasal. Parang pagpapakasal sa may isang probinsya na kapag nagpakasal ka, ubos yaman. Ayan, Batangas daw. Ibibigay ko rin sa iyo si Raquel. Yun naman pala yan. Kaya lang may kapalit. Ano kapalit? Kung maglilingkod ka sa akin ng 7 taon pa, aray ko. Nag-serve si Jacob kay Laban. Tiyuhin niya yan, tiyuhin niya. Kapatid ng kanyang nanay. Nag-serve siya ng 7 years. Para kanino? Kay Raquel. Kasi love niya si Raquel. Nadaya ba siya? Nadaya siya. Ano ginawa niya? Gumanti ba siya? Tingnan natin. Sabi ni Laban, sige, bibigay ko naman sa iyo si Raquel. Pero maglilingkod ka pa ng another 7 years. Ilang years na yun, mga kapatid? 14 years na. Pumayag ba si Jacob? Verse 28. Pumayag. Pumayag. Alam niyang niloloko siya, pero pumayag pa siya. Tingnan niyo. Pumayag si Jacob sa sinabi ni Laban. Pagkatapos ng 1 linggo na pagdiriwang ng kasal nila ni Leia, ibinigay ni Laban kay Jacob si Raquel. Pero may promise, magseserve pa siya ng another 7 years. Ayan. Jacob allowed injustice because of his love for Raquel. Ano yung katotohanan ng gustong ituro sa atin ito? Minsan alam nating niloloko na tayo. Pero dahil nagmamahal ka, hinahayaan mo. Aray. Dahil mahal mo yung tao, alam mong niloloko ka niya. Pero dahil mahal mo siya, inaalaw mo. Para ang tamis ng ngiti mo, Pastora Grace. Pinayagan ni Jacob. Pinayagan niya. Gumanti ba siya? Hindi, hinayaan niya. Alang-alang sa kanyang minamahal na si Raquel. Sa verse 30, kaya sumiping, next slide, sumiping din si Jacob kay Raquel, mas mahal niya si Raquel kaysa kay Leia. Naglingkod si Jacob kay Laban ng 7 years pa. Next slide. Ito yung naging anak ni Leia kay Jacob. Sino si Leia? Mahal ba si Leia? Hindi. Tingnan nyo ha, hindi mahal yan, nakapito. Mga kapatid, hindi mahal, nakapito. Paano kung mahal pa to? Ang anak ni Leia kay Jacob ay si Reuben, si Simeon, si Levi, si Judah. Take note, si Judah. Basahin natin sabay-sabay. Sino si Judah? Pinagmulan ni Jesus. Sino? Yung hindi minahal. Hindi ba kayo minamahal? Joke lang. Baka magpaka-bitter pa kayo. Ilan ang... Sa Genesis chapter 29, verse 31, tingnan natin. Next slide. Alam ni Yahweh na si Leia ay di gaanong mahal ni Jacob. Interesado sa love life. Si Yahweh. Kaya't niloob niyang magkaanak na ito, samantalang si Raquel ay yung mahal niya, baog. Ilan ang naging anak?
ni Raquel. Next slide. Ilan ang naging anak ni Raquel kay Jacob? Ang dami, ano? 2. Si Jose, tsaka si Benjamin. 7 plus 2, ilan na? Ilan ang 12 tribes? Ilan ang 12 tribes? Parang quiz na may clue, ano? 12 sila. Ilan pa kulang, mga kapatid? 3 pa. Next slide. Nagkaroon pa ng anak, si Jacob, kay Bilha, na alipin ni Raquel. 2 rin, si Dan at si Naphtali. Nagkaanak din si Jacob kay Silpa, na alipin ni Leah, si Gad at si Asher. Ilan na mga kapatid? Ilan na? 7 plus 2, 9. Plus 2, another 2. Sobra ba? Hindi ba sa Bible 12 lang? 12 tribes of Israel. Ibalik natin, kapatid, doon sa anak ni Leah. Doon sa slides sa anak ni Leah. Balik tayo. Balik tayo doon sa slides ng anak ni Leah. Isa pa. Isa pa. Doon sa dulo, si Dina. Si Dina, kapag binasa nyo, hindi kasama. Kasi ang babae hindi binibilang. Ang babae walang bilang. Dati, ngayon hindi. Anong patunay? Kapag tinanong natin si Sister Flores, gaano kadami ang babae sa attendance natin, mas madami kayo. Kaya kayo, malaki ang bilang. Sa Old Testament, hindi binibilang, kaya 12 tribes. Yung pang-13, si Dina, hindi kasama. So tuloy tayo mga kapatid. So nakita niyo yung ginawa ni Laban sa kanyang pamangkin na si Jacob? Dinaya. Nadaya siya ng 7 years pa. Nakadalawang asawa naman siya. No? At doon sa hindi niya mahal, nakapito siyang anak. Nakapito. At doon sa hindi niya mahal, doon pa nagmula ang ating Mesyas, ang ating tagapagligtas. Minsan yung pinupulso natin, yun ang gusto natin. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos sa atin. Mayroong best na gustong ibigay ang Diyos sa atin. Hindi lang natin makita. Kasi bakit? Bulag tayo doon sa gusto natin eh. Kapag bulag tayo sa gusto natin, nabubulag din tayo doon sa gusto ng Diyos sa buhay natin. Pero ang kahanga-hanga si Jacob, hindi siya nag-alsa balutan. Ayoko na, tiyo. Niloko mo ko, tiyo. Hindi. Nagtiis siya. Para kanino? Para kay Raquel. Next slide po. So 1.3, namumuhay ng mapayapa sa gitna ng kaaway at mga kaibigan. Sa Romans 12:18 sabi diyan, hanggat maaari, mamumuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Sa pangalawang layunin, upang ipaunawa kung paano natin gagantihan ng mabuti ang gumagawa sa atin ng masama. Hindi ginawa ng mabuti ni Laban, yung kanyang pamangkin. Pwede na sana siyang magsumbong sa kanyang nanay, kay Rebecca. Pero ano ginawa ni Jacob? Nag-serve pa rin siya ng another 7 years. At that time, 4 na asawa niya. Kasi yung bawat asawa niya may alipin. Ipinasiping din sa kanya. Mga kapatid wait lang. Sa Old Testament lang ginawa ng Diyos yun. Hindi natin yun dapat i-apply ngayon. Yung katulong niyo sa bahay, huwag niyo ipapasiping sa inyong asawa. Sa Old Testament lang yun Nagkakaliwanagan sana tayo sa bahaging yan. Po? Malinaw po yun, Sa Old Testament lang yun. 2.1, pakainin ang ating kaaway. Ito na. Pumapasok na tayo sa pinaka-exciting na bahagi. Sabi sa verse 20, yung may highlights, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Sa bahaging yan ng story ni Jacob, nagkaroon na ng tensyon sa kanilang magtiyo.
Nung siya'y bagong dating, ang tawag niya Tiyo. Ngayon, ano ang tawag niya? Tiyo and biyanan na. Ewan ko ba kung anong meron sa biyanan? Ano? Hindi ko naman sinasabi, ano po. Pero sa lumang tipan pa, nakakaroon na talaga ng problema si Manugang sa kanyang biyanan. Wala akong sinasabi, ano po. Base lang sa kwento. Hindi lang yun, hindi lang pakainin. 2.2, painumin ng kaaway. Doon sa highlight, sabi dyan, kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Huwag mong titiisin hanggang sa mabilaukan. Manugang, paabot nga ng tubig. Ang layo po. Wala pong nawasa ngayon putol. Painumin mo. Huwag mong hayaang mabulunan. Balikan natin ang kwento ni Jacob. Next slide. Genesis 30 verse 25 to 26. So nagkaanak na, sabi diyan, nang may panganak si Jose, nagpaalam na si Jacob, uuwi na po ako. Ilang taon na yan? 14 years. Nagpasya si Jacob, uuwi na po ako sa amin, sa Kanaan. Miss ko na po yung si Daddy Isaac. So kung siya pinayagan, ano yung may iuwi niya? 4 na asawa, 13 anak. Pinayagan ba siya? Sabi niya, pahintulutan niyo akong makauwi sa lugar namin. Ibigay niyo sa akin ang aking mga asawa na pinaglingkod ko sa inyo at ang mga anak ko dahil babalik na ako sa amin. Nalalaman ninyo kung paano ako naglingkod sa inyo. Next slide. Sumagot si Laban. Sabi niya, huwag muna. Tignan mo, gusto nang umuwi. Ayaw pang payagan. Siguro sabi ni Laban, medyo may pagka-uto-uto ko kasi, Jacob, hindi ka gumaganti. Sasamantalahin ko muna yung iyong kabaitan. Ayon sa pagpapahula ko, nalaman ko na pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo. Totoo yan. Totoo yan. Kasi sabi sa verse 29, sinabi ni Jacob, alam mo kung paano ako naglingkod sa iyo at kung paano dumami ang iyong hayop, yung alaga. Dahil sa pag-aalaga ko, nang dumating ako rito, kakaunti pa lang ang mga hayop niyo. Pero ngayon ay napakarami na dahil pinagpala kayo ng Panginoon dahil sa akin. Ngayon dapat na sigurong magsumikap ako para sa aking sarili. Take note, ang meron pa lang sa kanya, 4 na asawa, at 13 anak, wala siyang kabuhayan. Kung uuwi siya, wala siyang hayop. Ni butiki, wala siyang dala. Taas nga ang kamay ng mga tatay. Tatay. Ayan. Sa Old Testament pa, tinuturoan na tayo. Sabi ni Jacob, ngayon, dapat na sigurong magsumikap ako para sa sarili kong sambahayan. Calling all fathers. Hello. Taas uli ang kamay. Ngayon, ang tamang panahon para magsumikap ka para sa iyong sariling sambahayan. Ginagawa ng mga tatay yan, anak. Hindi lang tayo showy. Akala ng mga babae, sila yung nahihirapan. Nahihirapan din naman ng mga lalaki. Ano po? Ang lalaki ang tagapagtaguyod. Tama, brother Don, ano? Although ngayong panahong ito, may work na rin ng babae. Kami ng Mrs. ko, pareho kami nagwo-work. Pero ang talagang nagtataguyod ng sambahayan, sino? Ang lalaki. Kaya sabi ni Jacob, panahon na siguro para itaguyod ko yung aking sariling sambahayan. Sabi sa Genesis chapter 30 verse 31, eto na, sabi ni Laban, nagtanong si Laban, ano ba gusto mong ibayad ko sa iyo? Siguro para hindi na umalis muna. Kasi ang gusto ni Laban, huwag ka munang umalis. Ito sagot ni Jacob, huwag niyo na lang po akong bayaran. Tingnan mo, ano? Binibigyan ka na ng pabor. Sabi, huwag na po. Nakakainis. Kaya sabi, gustong-gusto ni Laban si Jacob. Kasi may pagkasyunga.
Nakikita niyang, ganun kasi minsan ang mabait, ano? Sinasamantala. Nasa point si Laban na sinasamantala na niya itong si Jacob. Sabi niya, ipagpapatuloy ko ang pag-aalaga sa mga hayop ninyo. Kung papayag kayo sa kondisyon ko, yun naman pala. May kondisyon na. Ito kondisyon. Titingnan ko ngayon ang mga hayop nyo at kukunin ko ang itim na mga tupa at batik-batik na mga kambing. Yun na lang ang pinakabayad nyo sa akin. So ang kanilang trabaho ay tagapag-alaga ng kambing at ng tupa. So pangatlong layunin, upang hamunin ang bawat indiligtas ng habag na talunin natin ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Nasaktan ba tayo? In return ba, nanakit din tayo? Dinaya ba tayo? And in return ba, dinaya rin natin sila? Pinagsalitaan ba tayo ng masama? Ano ang ibinilig natin? Mas masakit bang salita o mas masama bang salita? Ang pangatong layunin upang hamunin tayo, pakilingin nga yung katabi. Sabihin mo sa kanya, hinahamon ka ng Diyos ngayong umaga. Upang talunin mo sa pamamagitan ng mabuting bagay ang masama. Anong sagot mo? Do you accept the challenge, mga kapatid? Taas nga ang kamay na nag-accept ng challenge. Taas nga. Magsabi nga ng amen ang tumatanggap ng challenge. Paglabas natin dyan, mayroong masasamang bagay na gagawin sa atin ng ating kapwa-tao. Huwag tayo magre-retaliate. Gagantihan natin sila ng kabutihan. Yan ang ginawa ni Jacob. 3.1, gawin natin ang mabuti. Gawa natin ang mabuti ang gumagawa sa atin ng masama. Sabi doon sa highlights, talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Tingnan niyo yung picture na susunod na slides. Tingnan niyo. Si Laban yung balbasarado. Si Jacob, tinan mo, pa-cute. Niloloko na yan. Inaapi na yan. Pero tinan nyo, larawan si Laban ng stress. Pero si Jacob, larawan ng isang payapang puso. Ganyan ang itsura kapag payapa. Smiling face. Noong ako'y bago lang mananampalataya, naririnig ko na yan. Bakit ang mga Kristiyano, parang walang problema? Akala nyo lang yun. Akala lang nila na wala tayong problema. Ang laki ng problema natin. Hindi lang halata bakit? Kasi meron tayong kapayapaan sa puso natin na nagbibigay sa ating mga labi ng magandang ngiti. Kahit ang hirap, kapag nararamdaman mong mahal ka ng Diyos, ang sarap sa pakiramdam, di ba? Ang problema mo, halos matabunan ka. Pero dahil meron kang Kristo sa puso mo, nasasabing, anak, ako bahala sa'yo. Magtiwala ka sa akin. Biglang gaganda yung pakiramdam. At dahil gumaganda yung pakiramdam mo, hindi nababa ka sa mukha. Hindi nababa ka sa mukha na may problema ka. Kaya ang nakikita nila ay yung mukha mo. Tingnan mo si Jacob. Halata bang niloko ng biyanan niya? Hindi. Ito pa, magugulat kayo sa susunod na ginawa ni Laban. Next slide. Sumagot si Laban, kung ganyan ang gusto mo, payag ako. Salamat naman. Nagkasundo rin sila. Verse 35, pero, nakakatakot yung salitang pero Nang araw ding iyon, ibinukod ni Laban ang mga batik-batik na kambing na lalaki at babae, pati ang mga itim na tupa. Pinaalagaan niya ito sa mga anak niyang lalaki. Ayan na, binukod na. Ang sabi kasi ang kondisyon ni Jacob, akin po yung batik-batik na kambing, tsaka itim na tupa. Ang sagot ni Laban, payag ako. Pero sa verse 35, pinasamsam lahat ng batik-batik na kambing at itim na tupa. Alam nyo ginawa? Ito. Next slide. Ibinukod niya ito kay Jacob.
sa layo na 3 araw kung lalakarin, ang naiwang mga hayop ang binabantayan ni Jacob. Yung daw sa Old Testament, kapag naglakad ka ng 3 araw, ang layo niyan, 120 miles. O kilometers. Ang layo daw niyan mula sa Tanay hanggang Lucena. Itinago ni Laban kay Jacob alin? Yung batik-batik na kambing at tupang itim. Good ba yun? Mabuti ba yun? Pumayag si Laban, sige, payag ako. Iyan ang hinahabol ni Jacob. Next slide. Ito na lang natira. Puro puti. Ano pa kukunin ni Jacob? Meron pa? Wala na. Naloko na naman si Jacob. Naisahan na naman ng kanyang biyanan. Talaga. Si Laban. Ituloy natin ang kwento. Ito ginawa ni Jacob. Since wala nang batik-batik na kambing, wala na ring itim na tupa, kumuha siya ng sanga. Tinapyas niya yung mga sanga, binalatan niya, pero hindi niya binalatan lahat para magmukhang merong batik-batik. Kapag umiinom, nilalagay niya sa inuman. Kapag ka nagme-mate or nagpa-partner, yung kambing at tupa, nilalagay niya sa harapan. Sabi niya, maglilihi kayo ng batik-batik na ano ha? Kasi wala siyang pagsisimulan. Lahat ng naiwan puti. Bakit niya alam? Naalala niyo sa previous verse, sino nag-alaga ng hayop ni Laban? Ang nag-alaga lahat si Jacob, kaya alam niya. Kaya alam niyang niloko siya. Kasi sabi niya, ngayon din titingnan ko po yung inyong mga hayop. Pagtingin niya, puro puti. Sa isip niya, nasaan yung batik-batik? Nasaan yung itim na tupa? Wala na, naroon na sa Lucena. Next slide. So yun ang ginawa niya, no? Ang ginawa naman ni Jacob sa mga tupa, kapag nagme-mate, so nakaproduce din si Jacob ng batik-batik na kambing. Kasi pinaglihan yung sanga na iniligay sa may inuman. So kapag nagme-mate naman yung tupa, inaharap naman niya yung batik-batik na kambing. At sabi sa verse 43, sa ganitong paraan, labis na yumaman si Jacob. Dumami ang kanyang hayop, pati na ang mga kameli at asno. Dumami rin ang alipin niyang lalaki at babae. Paano nangyari? Paano nangyari? Niloloko siya, dinadaya siya. Ganito katuso si Laban. Sa verse 6 ng chapter 31. Alam naman ninyo na naglingkod ako sa inyong ama hanggang sa makakaya ko, pero dinaya pa niya ako. Ilang beses daw? 10 beses niyang binago ang kabayaran ko. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos na api-apihin niya lang. Sabi ni Jacob, nagkasundo sila, akin yung batik-batik, tsaka itim. Kapag dumadami na yung batik-batik, hindi, Laban, Jacob, akin na lang yung batik-batik. Sa'yo na lang yung all white. Dahil si Jacob, sabi ko nga medyo, alam nyo na, pumapayag, 10 ulit papalit-palit. Kung ano yung hayop na dumadami, yun ang pinipili ni Laban. Napakatuso, Pero sabi niya, hindi siya pinabayaan ng Diyos na api-apihin. May mga pagkakataon sa buhay natin. Piling natin, aping-api tayo. Hayaan lang natin. Feeling natin, tayo ay masyadong dihadong-dihado na. Sobra na tayo nasaktan. Parang pelikula ni FPJ, kapag puno na ang salop. May sukatan tayo, hayaan lang natin. Huwag pa rin tayong gaganti, katulad ng ginawa ni Jacob, hindi siya gumanti. Sobra ba siyang nadaya? Yes. Yung kontrata, 10 times na inuulit. Kapag dumadami yung puti na hayop, sabi ni Laban, akin na lang yung puti, pwede ba?
Opo, sige po. Total, biyanan ko naman kayo. Kapag dumadami na naman ulit yung batik-batik, alam mo, parang nagbago isip ko. Pwede bang akin na lang ulit yung batik-batik, sa'yo na lang ulit yung puti? Sa salita natin, nakakapikon. Yung biyanan niya, si Laban, nakakapikon. Pabago-bago ng isip. Ito ang tunay na nangyari. Next slide po. Doon sa ginagawa ni Jacob, ito ang tunay na nangyari. Next slide. Sabi ni Jacob, sa panaginip ko, tinawag ako ng anghel ng Diyos. Sinabi niya, Jacob, sumagot ako sa kanya, narito po ako. At sinabi niya, masdan mo ang lahat ng lalaking kambing na kumakasta sa mga babaeng kambing ay mga batik-batik. Doon sa highlight, sabi niya, ginawa ko ito dahil nakita ko ang lahat ng ginagawa sa iyo ni Laban. All the injustices na nararanasan natin, nakikita ng Diyos. Woo! Nakikita ng Diyos. Kaya akala mo, lumalaban ka ng solo. Hindi. Alam mo ba, akala mo you are fighting your battles alone. Hindi eh. Nakikita ng Diyos. Yung sumasalbahe sa iyo, nakikita niya. Sumasalbahe sa ari-arian mo, sumasalbahe sa mga anak mo, nagsasalita ng hindi maganda laban sa iyo. Kapag nakatalikod ka, hindi mo yun alam, pero alam yun ng Diyos. Pakiramdam mo ba minsan ay wala kang kakampi? Mali ka. Kakampi mo ang Diyos. Akala natin, talo na tayo. Feeling ni Jacob, talo na siya eh. Ang daya kasi ni Laban eh. Pero hindi alam ni Jacob, God is fighting for his battle. God is on his side. Huwag tayong gumanti mga kapatid. Sa lahat ng mga injustices, sa lahat ng panloloko, sa lahat ng masasamang bagay na tinatanggap natin, God is fighting our battle. He is on your side. Purihin natin ang Diyos. At huwag nating iisipin na pinababayaan tayo ng Diyos. Huwag. He is working behind the scene. He is preparing good things in the presence of your enemy. Isa lang ang requirements. Huwag kang gaganti. Kapag gumanti ka, pinababayaan mo ang Diyos na sarilinin mo yung problema mo. Pero kapag hindi ka gumanti, parang sinasabi mong, Lord, do your part. Pag hindi ka gumaganti, Lord, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, save me. Pangako niya yan eh. Huwag kang gaganti kasi bakit? Ang Diyos ang gaganti on your behalf. Tumayo po tayong lahat. Sino ang gumagawa sa inyo ng masama? Meron ba? Sino ang nanakit ng iyong kalooban? Meron ba? Sino yung nang-aapi sa iyo? Meron ba? Sino ang nandaya sa iyo? Meron ba? Kung meron, hinahamon ka ng Diyos. Kung gusto mong maranasan yung pagkilos niya, huwag mong gantihan. Ang hindi pagganti ay pagbibigay ng pagkakataon sa Diyos na gumawa siya sa buhay mo. Ang hindi pagganti ay pagkakataong binibigay mo sa Diyos upang ipamalas niya sa iyo ang kanyang kapangyarihan. Pinagpapala ng Diyos katulad ni Jacob. Nung dumating siya sa bayan ng kanyang tiyo, wala siyang dala kahit isa. Pero nung umuwi siya, napakayaman niya.
halos lahat ng hayop ng kanyang biyanan na iuwi niya sa Kanaan. Church, hindi ka nag-iisa sa laban mo. Pwedeng may injustices kang pinagdadaanan ngayon. Pwedeng nakakaranas ka ng wickedness laban sa kaaway mo. Ang principle na ngayon ng Diyos na tinuturo sa atin, do good them. Do good to them who do evil things to you. Pakainin mo siya. Painimin mo siya. At pumayapa ka. Hintayin mo na ang Diyos ang kumilos on your behalf. Itaas natin ating mga kamay. Panginoon, salamat sa umagang ito. Ngayon naging maliwanag sa akin kung bakit ayaw mong gumanti ako, Panginoon, upang bigyan ka pala ng pagkakataon sa buhay ko na ikaw ay makakilos. Upang bigyan ka pala ng pagkakataon sa buhay ko na ako'y pagpalain. Sapagkat nakikita mo ang bawat pang-aapi. Sapagkat nakikita mo ang bawat masasamang bagay na ginagawa laban sa iyong mga anak. At hindi ka napapakali, Panginoon, hanggat hindi mo na igaganti ang iyong mga anak. At sa tuwing nakakaranas kami ng hindi magandang bagay, doon mo pinagpapala ang aming mga buhay. Kaya Lord, tulungan mo kami, matutunan namin at may sa buhay namin ang prinsipyong ito na nais mong baunin namin sa aming pag-uwi. At ito aming may apply sa aming bahay, sa aming asawa, sa aming mga anak, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga trabaho, sa buong community kung saan mo kami nilalagay, Panginoon, upang makita nila kung sino ka sa aming buhay, Panginoon. Sa iyong tanging papuri at tanging pasasalamat sa pangalan ni Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Hallelujah. Ito pong ating awit ngayong umaga. Ito po ay magre-remind sa atin, nagpapaalaala sa atin kung sino po tayo dati. Kung ano po yung luma nating pagkatao. At ito rin po ang nagpapaalaala sa atin kung gaano kahalaga, kung gaano kalaki, at kung gaano katindi ang ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa atin. At naniniwala po ako kapag naaalala natin kung gaano kahalaga, kung gaano kalaki, at kung gaano katindi yung ginawa ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin, ay wala po tayong ibang pupuntahan kundi ang magpasalamat sa Panginoon. Amen? Ang magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Kaya po ngayong umaga, yan po ang sama-sama nating gagawin. Tayo po'y aawit ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa ating Panginoon. We praise you, Lord. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Come on and sing. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Yes, church. Jesus Christ, my living hope. Oh, who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. Yes, the cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus
Christ, my living hope. Let's sing hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Come on, let's sing it. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. All together, let's sing and hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. Yeah, there's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Tayo po ngayon ay dadako sa pagkakalob sa Panginoon. Ito pong susunod na part ng ating kanta, ng ating worship song. Napakaganda pong lyrics ng sinasabi ng awit na to. Kasi nang mamatay po ang ating Panginoong Jesus, the enemy thought that they won the battle. The enemy thought that it is the end of the story. Akala nila tapos na. Pero ang hindi nila alam, tahimik na gumagawa ang ating Panginoong Jesus. At nang muling mabuhay ang ating Panginoong Jesus, pinatunayan ng ating Panginoong Jesus na may buhay pagkatapos ng kamatayan. Amen? At yan din po ang sinasampalatayan na natin, kaya po tayo naririto. Amen? At ngayon pong umaga, kung tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Jesus, tinatanaw po natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Inaanyayahan ko po kayo na itaas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon habang inaawit po natin ang part na ito. We worship you, Lord. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. And out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. That's good news. We'll sing that again. Then came the morning, yes, that
seal the promise. Your buried body begins to breathe, and out of the silence, the roaring lion declare the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Oh, and hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, yes, my living hope. Sing hallelujah and hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Now you sing and sing in hallelujah. Yes, yes, you have. Yes. Jesus Christ, my living hope. But let's sing and hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You deserve all the glory and honor and power. Salamat, Panginoon, sa iyong buhay. Thank you, Lord, for the cross. Thank you, Lord, for the blood. Thank you, Lord, for saving us. You deserve all the glory and honor and power. We praise you, Lord. Karapat-dapat ka sa lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We praise your name. Hallelujah. Bahagi ng ating pagsamba ay ang pakikibahagi sa banal na punan. Tulad ng sinasabi ng salita ng Diyos, ang kumakain ng tinapay at umiinom ng saraw ng hindi nararapat ay nagkakasala. Kaya buong puso po natin gawin ito na may paggalang, may pagkaunawa, nagpapakumbaba at nagpapasalamat. Ito po ang sabi ni Pablo. Ito ang aral na binigay ko sa inyo. Ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. Taas po natin ang tinapay. Nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko sa inyo. Gawin niyo ito bilang
pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Kayo din naman, matapos magapunan na inawakan ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan at pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na patuloy mo ay pinagkakaloob sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Meron lang po akong isang bagay na ilalapit sa inyo. Ano po? Ang ating pong kapatid sa pananampalataya at kapwa manggagawa sa ilang dekada na rin, si Sister Risa Valencia, kung kilala niyo po. Siya po ay na-diagnose ng stage 3 breast cancer. And this coming week ay magsisimula na siya sa kanyang chemotherapy. Sabi ng Panginoong Jesus, kapag daw ang isa nating kapatid ay nakita nating walang makain, maganda yung sabihin natin ng God bless you, pagpalait ka, tapos sumayo ka. Pero may dinugtong ang Panginoong Jesus ang sabi niya, huwag mo lang siyang hayaang umalis nang wala kang balang binibigay sa kanya. Sabi niya, mga kapatid, dapat kung magmamahal tayo, hindi lang sa bibig, kundi sa labi. Ngayon mga kapatid, ako ay magre-request sa ating lahat. Ano po? Ginawa namin to kanina ang first service. Gagawin natin ang second service. Magkakaroon tayo ng second offering. At lahat ng ating makukolekta ay para suportahan yung kanyang chemotherapy. Ano po? Hindi natin alam kung gaano katagal, pero maramdaman man lang niya mula sa atin na mahal natin siya. At hindi lang tayo nagmamahal sa labi, ipinaparamdam natin sa ating gawa. So kakanta muli ang ating music team at iikot po ulit yung ating offering at bukal po sa inyong puso, tayo po yung magkaloob para kay Sister Risa Valencia. Thank you po.
Salamat po, Panginoon. Ibigin ang kaaway. Sino ba ang ating kaaway? Sino ba ang kaaway ninyo? Lahat tayo ay may kaaway. Hindi natin mapag-aalilanganan kung sino ang ating kaaway. Ang sabi ni Haring David, ang aking kaaway ay ang lahat ng umaalis po ngatan sa Diyos. Sa madaling salita, pasensya na kayo. Kung sino man ang lumalapastangan sa Diyos, ang sabi ni Haring David, yun ang aking kaaway. Kaya kung tayo lumalapastangan sa Diyos, kaaway tayo ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mensahe. Salamat po sa iyong paalala sa amin. Paalalang kung paano binabago ang aming buhay pag-uugali sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na gumawa ng paraan kung paano masusunod-sunuran ang pag-aaway ng tao sa isa't isa, ng Diyos at ng tao. Ikaw ang gumawa ng paraan sa pamagitan ng Panginoong Hesus na ginawa mo kaming magkakaibigan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong kamatayan. Kaya salamat sa pagkakataong ito na patuloy mong ipinaunawa sa bawat isa sa amin na kami magkakapatid. Hindi dapat kami mag-away, Panginoon. Hindi dapat kami magsalungatan. Hindi dapat kaming mag-away sa oras-oras na mayroong pagkakamali. Sa halip, matuto kaming magpatawad kung paano mo kami pinatawad, Panginoon. Kaya masalamat, Panginoon, sa isang napakagandang tagapilin at paalaala na ipinupunla mo sa aming isip at puso, Panginoon, upang magawa namin ang isang bagay kung saan hinuhubog mo kami, Panginoon, sa araw-araw. Kaya naman, Panginoon, sa tuwing kami sasamba sa iyo, Panginoon, marami kaming natututunan, marami kaming aral na ipinubula mo sa amin upang sa gayon ay maging maayos at matawid ang aming pamumuhay. Bagay rin ang aming pasasalamat, Panginoon, ay mga kaloob at handog na pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa na nagbukas ng kanilang kamay mula sa kanilang puso, Panginoon. At patuloy mo po silang pagpalain maging sa aming pansamantalang pagkabahay-walay. Ikaw ang maging gabay namin, ikaw ang maging daan namin, Panginoon, upang kami maging matuwid sa aming pamumuhay. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.